Okay? Yan ang pag-uusapan po natin mga kapatid. How can we inherit eternal life? Amen. Praise God at live tayo mga kapatid. Walang biro po ang ating pinag-uusapan ngayon sapagkat lahat po ng churches ay pinag-uusapan at aaralan ang ating pong napapakinggan sa araw na ito. How can we inherit eternal life? Alam po ninyo sa darating na dalawang araw, ang pag-uusapan naman ay araw ng mga kawan. Tanda-tanda po natin, mga kapatid. Buti pa doon, nagpupuntahan ng tao. Nagsisikap, kahit baha pupunta. Amen. Nakita po ninyo sa news, kahit hanggang baywang ang tubig, pupuntahan nila kasi mahal nila ang pumanaw nilang mahal sa buhay. Amen. Nagsisikap pa yun, no? Kahit bagyo, baha, ulan, ang dumadating, pupuntahan nila yon sa November 1 kasi mahal nila ang pumanaw. Amen. Maganda pa ron, pumupunta pa yung tao, pero pagdating sa pag-uusapan, ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay, aba, di ba? Naobserbahan natin mga kapatid. Minsan pilitin mo pa, makiusap ka pa. Amen. Kung alam lang ng tao kung ano yung ibinibigay mo ang manghihingi. Di po ba mga kapatid, sinabi yun ng ating Panginoong Yesus. Kung alam lang ninyo kung ano yung inihingi o inaalok ng Diyos. Amen. Ito po yung buhay na walang hanggan. Amen. So, glory to God. Hindi ko na pagmamatagalin pa ang pag-usapan ninyo. Basahin po muna natin ang Matthew chapter 19, verse 30. Mga kapatid, ang sabi po dito, ang binatang mayaman. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, yan, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti, ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, utos ng Diyos. Alam mo niya, sabi ng mayaman, alin sa mga yun, ha? Mayabang no? Parang ganun yung dating Alin doon, Lord, ha? Alin doon? Sabi ng mayaman, sumagot Alin doon? Pagbibida sa kanyang sarili. Okay. Sabi ng Panginoong Yesus, sumagot siya, huwag kang papatay. Yan. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, ito na, sinunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Wow! Ang galing nung sinabi ng binatang mayaman. Sinunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ito na yung usapin. Kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. At na umalis ang binata sapagkat siya'y
napakayaman. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, napakahirap ng isang mayaman ang mapunta sa kaharian ng langit. Amen? Kung makapasok sa kaharian ng langit. Sa verse 24, ito na naman yung sinabi ng Panginoong Hesus, sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayo ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Sumunod po, lubhang nagtaka ang mga alagad sa kanilang narinig kaya't nagtanong sila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Nagsalita naman si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po ang para sa amin? Amen. Ang Panginoong Diyos tapat eh. Sinabi niya doon kay Pedro na yung lahat sa kanila at sumunod sa Panginoong Diyos. Sinabi ng Panginoong Diyos sa 20, tandaan ninyo kapag naghahari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kaluwalhatian sa bagong daigdig, kayo sumunod sa akin upo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. Kapag iniwan ni Numan ang kanyang tahanan, yan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, asawa, mga anak, o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli na mauuna. Saan po tayo doon? Sa nauna o nahuli? O nahuli na una? Amen. So, salamat sa Panginoon Diyos. Habang binabasa po ninyo, may mga kulay po yan. Amen. May napapansin po kayo dyan na kulay blue. Ito yung mga sinabi ng Panginoong Hesus. Kaya kung may idea na kayo kung ilang beses ang sinabi ng Panginoong Hesus na words. Dahil yan po ang pag-uusapan po natin. Mga kapatid, sa English, yan, kitang-kita nyo na po yung mga sinabi ng Panginoong Hesus 7 beses. Amen. 7 beses niyang binigkas. So, said to him, Jesus said to him, again I say to you, but Jesus looked at them and said to them, so Jesus said to them. Ayan. Ang sinabi lang ng mayamang binata, isa lang. Bapo natin. He said to him, ito yung pagmamalaki niya sinabi. He said to him, ito yung sinabi lang ng mayamang binata. Alin doon sa 10 utos? Ha? Ne. Natupad ba ng mayamang iyon ang 10 utos? Kasi sinasabi niya natupad ko na po yun. Sabi niya sa Panginoong Hesus, Guro, natupad ko na po yun. Alin po doon? Para kamtam ko ang buhay na walang hanggan. Ayan, no? Buong pagmamayabang niya, pagmamalaki niya, pagmamataas niya, he said to
Jesus, in verse 18, sabi niya, Amen. Alin doon, Lord? Alin doon, teacher? Natupad ba na ang 10 utos na sinasabi ng Panginoong Jesus? Sabi ng Panginoong Jesus, na sa binasa natin, amen, na sundin ang mga utos ng Diyos. Mga utos, hindi utos lang. Amen. So makikita natin, kasi ang pinag-uusapan nila ay ang kaligtasan o buhay na walang hanggan dahil sa pagsunod utos. Amen. Titingnan natin ang 10 utos. May mapapansin po tayo mga kapatid. Sa New King James na ginamit, number 1, I am the Lord thy God. Thou shalt have no other gods but me. Sa number 2, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Number 3, thou shalt not keep the Sabbath day holy. Number 4, thou shalt honor father and mother. Number 5, thou shalt not kill. Number 6, thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou not let thyself lust after thy neighbor's wife. Thou shalt not covet thy neighbor's house, nor his farm, nor his cattle, nor anything that is. Amen. Ayo? At babasahin ko yung isa pa. Yung unang binasa ko po, nakuha ko po sa internet. And most other churches using these 10 commandments. Amen. And the next one, you will notice the highlight that number 2, I shall right there. Sabi niya number 2, you shall not make an idols. Bakit doon sa isang 10 utos? Tingnan natin yung 10 commandment, temple charge, building charge, the contractor. Ito yung gumawa ng simbahan. Amen. Ito yung gumawa ng mga batas sa simbahan. The contractor. Alam po ninyo, nakasama ako sa mga contractor. Kagawa ng bahay. Ang sistema nila, pag hindi sila kikita, amen, hindi nila sinasama. Babawasan na nila ang mga materials, babawasan nila ang tao para sila ay kumita. Ano sa palagay ninyo ang tinanggal na nakita natin dito? Sa number 2 po, tinanggal nila doon sa baba. Ito yung the church, Word of God church na sinasabi, the obeying and the believers. Sinusunod po nila an idols. Amen? You shall not make an idols. Sa 10 utos na nabasa ko kanina, wala sila dito, wala siya dito, wala rito sa 10 utos, which is the other church using these 10 commandments that they may not put this, you shall not make idols. Walang kang gagawan ng ibang idols. Okay po? Naintindihan po. Amen. So makikita, kaya pala, mahalaga yung laging sinisikap, sinasabi ng ating pastor, ng ating pastora, ng ating mga leaders, magbasa tayo. Hindi lang pala tayo yung nakikinig, kundi natuwa ako doon sa binabasa nating Book of Acts. Mayroong isang lugar doon na taga Berean. Itong Berean, nakakagaya nila, nakikinig sila. Sa pakikinig nila, hindi sila kontento. Totoo bang sinasabi nito
mga taong ito? Totoo bang sinasabi ni Pastora? Totoo bang sinasabi ni Brother John? Tingnan ko nga. Yan. Amen. So, inom muna ako ulit ng tubig. At para lalo. Amen. Kaya salamat po sa buhay po ng aking asawa. Amen. Siya nagbigay ng tubig. Dahil alam niya yung yan. Yung aking may asawa po for the glory of God. Nasa tabi ko po at sumusuporta po sa akin. Pinili ko lamang po dito sa pasilyo upang daanan ng tao nang sa ganon magkaroon din ng pag-asang makarinig po ng salita ng Diyos. Okay. Na ginawa ng tao, the contractor, amen, at yung mga tunay na sumusunod at nananampalataya sa Panginoon Diyos. Pagka tunay ka mga kapatid na sumusunod sa kalooban ng Panginoon Diyos, nananampalataya tayo, mayroon ka na ito sa number 2, you shall not make other idols. Amen. Hindi ka nagbabawas. Diba? Natatakot yung church. Huwag nating ilagay yan. Baka hindi na magpuntahan ng mga tao. Baka tayo maghirap. Wala tayong matatanggap na suporta. Amen. So, pupunta tayo, sunod-sunod na po sa Tagalog. Alam po ninyo, yung kanina, sinabi ko na natupad ba ng mayamang binata yung 10 utos. Sa Tagalog, sabi niya doon, sa number 3 na sa ibang Diyos, maliban sa akin. Huwag kang gagawa. Ito yung kaninang nawala. Huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang sa langit na sa lupa o nang nasa tubig o upang sambahin. Amen. So yan po. Alam po ninyo, yung sinabi ng Panginoong Hesus, di ba? Igalang mo ang iyong mga yamat ina, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasahan, maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa. Ito'y patungkol lamang po sa sinabi ng ako na po yan. Yung para lamang po sa kapwa. Eh paano yung sa Panginoon Diyos? Eh kasama sa 10 utos. Yung 6 po nagawa. No? Sabihin na natin yung 6 na para po sa Panginoon Diyos. Alam niyo, sinabi ng Panginoon Diyos, ibenta mo ang iyong kayamanan. No. Hindi niya ginawa. Yung palahang kulang na dapat po ay ginawa po niya sa pagsunod ng 10 utos. Amen. Nung sinabi ng Panginoong Hesus, nalungkot siya. Nalungkot ang taong mayaman. Kasi sabi doon sa pinag-usapan natin, you shall not make an idols. O huwag kang gagawa ng imahe alinmang ng nasa langit. Ito yung ikinalungkot niya. Kasi yung kanyang kayamanan ay kanyang mahal na mahal. Amen? Kanyang pinagbuhusan ng panahon. And then suddenly, sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Iiwan ba niya ng mayamang yon? Yung kanyang pinagbuhusan ng panahon, pinagpisikapan niya, yung kanyang kayamanan, yung kanyang tinatangkilik, yung kanyang minamahal upang sumunod sa Panginoon. Nalungkot at hindi po siya
nakatupad doon sa mga utos na ibinigay ng Diyos noong pa, nung panahon nila Moses. Di po ba? So, very clear po ang ating pong pag-uusapan dahil may binigay ang Diyos na pitong paraan para maano po, 7 ways to God's promise. Okay. Ito po yung isa pa sa New King James Version. Ito yung nagpapatunay. Ito sa Biblia po ng King James Version. Kinuha po yung original na 10 utos, walang dagdag, walang bawas. Amen. So, in-highlight ko po doon yung sinabi ng Panginoong Diyos, "Thou shalt not have no other gods before me." Sa verse 3. Verse 4, "Thou shalt not make unto thee any graven image." Di ba nakasulat doon? Any graven image o nilikha ng tao. Amen. "Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Remember the Sabbath day." And a Sabbath day. Amen. So any day na may pagtitipon para sa Panginoon, that is should be remembered. Amen. Lagi po nating alalahanan. Kaya mapalad po tayo, mga kapatid. Narito po tayo sa pagtitipong nasa Panginoon Diyos. And number 5, honor thy father and thy mother. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not be false. Thou shalt not covet. Okay, tutungo na po tayo. Yung sinabi kong naka-highlight na sinabi ng Panginoong Jesus, makikita na po natin 7 ways to God's promise. Yan. Pwede na po. Okay. So kung handa na po, lalo po tayong makinig. 7 ways to God promise to eternal life para sa buhay na walang hanggan. Number 1, sinabi ng Panginoong Jesus. So he said to him, doon sa mayaman, "No one is good but one, that is God." Okay. So, pa-remind lang po, doon sa may mga screen na wag po nating i-apply yung application ng drawing kasi nagbaano po siya doon, nagsusulat po. So, by the grace of God, tulungan po tayo ng Amen. So, tuloy po tayo. Sa number 1, sa verse 17, amen, sabi doon, so, Jesus said to him, "No one is good but one, that is God." Amen. Only God, ang Diyos lamang ang siyang mabuti. Amen. Ang sumunod po, Jesus said, amen, sino po yung ating neighbor? Yung nakikita natin. Amen. Yung kasama natin. Sa bahay, sa trabaho. Amen. Lalo na po yung ating pamilya. At sumunod po, Jesus said to him, "Come, follow me." Sa verse 21 po yan, nung binasa po natin na Matthew.
So, nasa ano pa po kayo? Makinig po. Okay. Number 4. Sa verse 23, then Jesus said to disciple, assuredly, I say to you that it's hard for a man, for a rich man to enter. Number 5. Again, I say to you, humble humility o kagaya ng camel. Malalaman natin yan. Mamaya magkano po tayo ng video kalooban ni Lord. Isushow po natin kung paano po yung reaction ng camel. Di mo ba sinabi ng di pa yung camel na makapasok sa butas ng karayom is isang mayaman. Amen. Sa number 6, mga kapatid, but Jesus looked unto them, said, but with God, all things are possible. Amen. Yung posible sa tao, yung imposible sa tao, sa Diyos ay possible, no? So, number 7, mga kapatid, gusto nyo i-screenshot, mas maganda, mas mabilis na proseso. Sa mga cellphone. So Jesus said to them, everyone who has left house, or brothers or sister, father or mother or wife, or children or lands, for name's sake. Amen. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Okay po? So ito po yung ito. Ay, good morning po. Okay lang po. Ingat po. So, nakita na ninyo yung mga possible na mga cases na palad ang nakikinig ng salita ng Diyos. Nakinig po sila. May bawon-bawon na sila. Pagpunta po o pagbiyahe po sa daan. No? So, okay. 7 ways to God's promise to eternal life, mga kapatid. Andiyan pa po kayo? So, palakpak nga po sa Panginoon Diyos. Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon Diyos sa oras na ito. At ito na po yung ating pinakasama-sama. Kasi may sinabi ang Panginoong Jesus na maging ganap. Okay lang yung nakinig. Maganda yung nakikinig. Sapagkat pag nakikinig, may pag-asa. Diba? Sabi nga ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, pakikinig, pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At kaya po ginagamit ang mga pastor, ang mga leaders, upang sa ganun may mapakinggan. Sapagkat bunga din kami nang kami nakinig. Amen. So next po, ang sumunod. Na ito yung pinaka-heart ng ating papag-usapan. If you want to be perfect, yan. Kung nais mo na maging ganap, if you want to be perfect, kung nais mo maging ganap, hindi lamang ikaw makikinig. Hindi lamang ikaw tagapakinig. At hindi ka lang habang buhay na nakikinig. Amen. May gagawin ka. At ito po ang sinabi ng Panginoong Jesus. 7 ways to receive God's promise. Okay. Ito na yung gagawin natin. Tanggapin po natin. Pag sinabing tinatanggapin,
7 ways to receive God's promise. Meron pong action. Because faith is dead without action. Di ba? Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Sabi ni Pablo, sabi nung kausap niya, may pananampalataya ako. Sabi ng mga kausap ni Pablo. Ay sabi naman ni Pablo, kung ganon, ako, ipakikita ko ang aking pananampalataya sa gawa. Ipakita mo ang pananampalataya mo at ipakikita ko pakikita ko yung aking pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Okay. 7 ways to receive God's promise of eternal life. Mga kapatid, anong oras na pa ba? Okay, mayroon pa. Meron pa ako. Salamat sa Panginoon Diyos. Number 1, no one is good. No one is good but one, that is God. In Matthew chapter 22, verse 37, and he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Dapat alam natin yan. Amen. Para pala tayo mapunta sa buhay na walang hanggan, ay mahal natin ang Diyos sapagkat yung napupunta po doon ay mahal ang Diyos. Amen. Hindi lamang siya mahal sa kanyang puso, mahal ng kanyang kaluluwa, kundi mahal ng kanyang buong pag-isip. Hindi pwede isa lang. Hindi pwede dalawa. Kailangan 3. Di ba? Mahal mo siya sa iyong isipan pero naglalaban ng iyong puso. Amen. Mahal mo siya yung puso mo, yung isip mo, mahal mo siya pero yung soul mo ay taliwas. Paano yun, Brad? Paano yun kaya yun? Ganito po yan, mga kapatid. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Ang ating pong human nature, yan, parang science yan. Human nature, alam po ninyo, ikaw, yun yung nakakadama ng sakit, ng tuwa. Amen. Yung soul, ay gusto ng iyong puso, pero yung sinasaksak mo sa katawan, ay laban sa Diyos. Di mo ba? Ano po yun? Yung vices. Yung salita ng Diyos, naunawaan ko. Alam po ninyo, pinarinig ako na ang smoking o paninigarilyo, amen, ito yung punta sa yung katawan. Yung exercising the hell. Diba? Dapat ang sigarilyo, naman, o yung ano po, ay galing sa halaman o galing sa puno. Naging papel, ginawang pambalo, ginawang ano. So, sabi ng Biblia, kayo ang maging dominion. Amen. Bakit ang kapirasong bagay, pag hindi ka naka-sigarilyo, ay nadodominahan na ang iyong buhay. Amen. So mga kapatid, very clear ang sinabi ng Panginoon Diyos sa number 1. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Amen. So, 3 po. Hindi pwede isa lang. Hindi pwede 2. Kundi 3. Amen? Sumunod na napakahalaga mga kapatid to receive God's promise of eternal
eternal life. Meron pa pala isang verse, you shall have no other gods before me in number 1, that no one is God, no one is good but one, that is God. Amen. You shall not have no other gods before me. In Exodus chapter 20, verse 3. Ito na po yung pangalawa. Verse 18. Love your neighbor. Mahalin mo ang iyong kapwa. Ang sabi po ng Mark chapter 12 verse 31, ito yung isa sa pinaka sinabi ng Panginoong Hesus na utos. Sinama rin niya ang 10 utos. Love your God and love your neighbor. Ginawa niya ang dalawa. Sapagkat kung mahal mo ang Diyos, mamahalin mo ang iyong kapwa. Diba? Nakita natin yung 10 Commandments, puro sa kapwa yun. Paano yan, Diyos? Sabi ng Panginoong Hesus, dalawa yung utos na sinama rin niya doon sa 10 utos. Love your God and love your neighbor. Sabi niya doon. The second, sabi ng Panginoong Hesus, ang ikalawa is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Amen. Sumunod po, love your neighbor para po to receive ang promise ng Panginoon Diyos na eternal life. Ang sumunod po sa 1 John chapter 4 verse 7, Beloved, mga kapatid, mga minamahal one another, for love is from God, and whoever love has been born of God and knows God. Amen. Kita po ninyo yung mensahe ng Panginoon Diyos. Kapag nagmamahal ka, ay ikaw ang anak ng Diyos. At kilala mo ang Diyos. Amen. At dito po pinakikita ng Panginoon Diyos na para po ma-receive ang eternal life na pangako ng Panginoon Diyos, love your neighbor. Okay po? So, copy na po. Next, number 3. Number 3 na po tayo. Meron pa isa. Ito yung pinakamalaga mga kapatid. Bago kong makalimutan. Because love your neighbor. How about yung ating enemies? Jesus said, but I say to you who hear. Ito yung sinabi niya sa mga nakikinig sa Zoom. Yan. Mga kapatid ko na narito. Love your enemies. Do good to love those who hate you. Hindi lang pala yung ating mabuti na kapwa, siyang mahalin natin. Pati pala yung ating enemies. At hindi lamang mamahalin, gagawan pa ng mabuti ang nagagalit sa'yo. Mahirap, pero nagawa ng Panginoong Hesus. But look to Jesus. Look unto Jesus. Look unto the Lord. Amen. Sabi doon, love your enemies. Kaya sabi ng Biblia, sa binasa natin bago tayo dumating dito, and whoever loves has been born of God and knows God, and you should be love your enemies. Sino yung ating love? Kaibigan, kapatid, kapamilya, even our enemies. Pag ginawa po natin yan, mga kapatid, praise God, nasa
Nasa ano na po tayo? Nasa second stage na ng amen po? So, palakpak nga po ulit sa Panginoon Diyos. Amen? Nagpapatunay na kayo'y nakikinig at nakikinig. Sa gayon, amen, meron po tayong isa sa katuparan sa ating buhay. Mahirap, wala tayong mapakinggan. Mahirap yung ayaw natin pakinggan. Wala tayong isa sa katuparan na kalooban po ng Panginoong Diyos. Kaya, plan ulit tayo. Huwag po kayong magalit sa akin sapagkat ito din po ay mensahe ng Panginoon Diyos. You will know the truth and the truth shall set you free. Magkaibigan tayo. Ito po yung ano, kung umanay, nakaano po sapagkat yan ang sabi ng Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Tunay nga kayo po ay nakikinig. Mga kaibigan, ang sumunod po ay come and follow me. Amen. Come and follow me. Sabi nga lang sa mayamang binata. Amen. Come and follow me. In Mark chapter 8 verse 34, and calling the crowd to him with disciples, ang Diyos ay tumatawag sa lahat ng mga nakikinig. And his disciples and said to them, if anyone would come after me, let him deny himself and take up. Amen. Follow me. Nakita natin yung ano, yung result ng ano, nung response ng mayaman. Amen. Nalungkot siya sapagkat hindi niya kayang iwanan yung kanyang kayamanan. Di ba? So, sabi dito sa verse 21, sabi ng Panginoong Jesus, Jesus said, come, follow me. Sunod ka sa akin, sabi ng Panginoong Jesus. Amen. And calling to the crowd, sa atin po sinasabi ng Panginoong Jesus, follow me. And take up his cross and follow me. Amen. Sumunod po tayo sa Panginoong Jesus at doon po tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan sa piling po ng Panginoong Diyos. Amen. Huwag tayong pumalo doon sa mga gawa ng sanlibutan, kundi sumunod po tayo sa Panginoong Jesus. Sa verse 21 po yan, amen, na sinabi ng Panginoong Jesus, ang sumunod po sa number 4, dito magulat po tayo. I say to you that it's hard for a rich man to enter. Sabi po sa Timoteo, chapter 6, verse 9 hanggang 12, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sa verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan,
Dahil sa paghahangad na yumaman, may taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa kapighatian. Amen. So, dito po ay na ano ko lang po yung verse 9 hanggang 10. So, we'll see kung mayroon pa doon sa ano. So, balikan ko po rito. So, 9 to 12 po yung ano. Nagkaroon po dito ng ano, ng konting some mistake po doon sa 1 Timoteo chapter 6 verse 9 and 10. Dapat po yun 9 and 10. Okay. Sabi doon sa rich man, I say to you that is hard for a rich man to enter. It is specific doon po sa yaman lamang ng mga materials. How about, sabi ng iba, sa ano nila, commentaries nila, di ba nang mahirap, mayaman naman ako sa kaibigan. Di ba? Napapakinggan po ninyo yun? Mayaman ako sa kaibigan. Mayaman ako sa pagmamahal dahil mahal siya ng kanyang asawa, mga kaibigan. Ano pa po? Mayaman siya doon sa kanyang mga natatanggap. Amen. Bakit sinabi ito ng Panginoon Diyos? Dito sa verse 23. Assuredly, I said to you, that is hard for a rich man to enter. Nabanggit ko kanina, mayaman siya sa kaibigan. Kaya yung kaibigan na marami siyang kaibigan, yung kaibigan ang mismo humahadlang sa kanya. Bakit? Paano yun? Mag-obserba tayo mga kapatid. Bakit kakaunti ang pumupunta? Dito po sa pagtitipon, nasa Panginoon Diyos. Pero sa pagtitipon, papunta doon sa corniche, sa birthday, sa tumbabangon. Amen. Ang daming pumupunta. Praise God. Ang daming pumapasok. Pero pagdating sa salita ng Diyos, sa pagtitipon ng Panginoon Diyos, walang nakapapasok. Alam po ninyo ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Minsan, sa pagdapit po natin sa Panginoong Diyos, ang ating buhay na nakasandal doon sa ating mga kaibigan, Lord, tsaka na, mayroon pa kaming meeting ng aming mga friends. Mga friends. Dami, mga friends. Naalala ko kasi, ang lagi kong testimony, ang dami kong kaibigan, mga kapatid, noong mga panahon na yun. Kaibigan sa kalukuhan, kaibigan sa kalikuhan. Kaya napariwara yung aking buhay. At salamat sa Panginoon Diyos dahil binigyan niya ako ng, ito yung pagkakataon. Ay, grab it. Amen. Kasi minsan lang dumating. So, I grab it. Meron po kasi akong doon sa nung ako'y binatilyo pa po, mga kaibigan, mga kapatid. Amen. Ang dami kong kaibigan. Sabi ko, may mga kataga pa akong binibitawan, mga kapatid. Because yun ang kayamanan ko. Na ayaw kong iwan-iwan. That time, ang sabi ko sa aking kaibigan, parang siya na rin yung aking kayamanan. Siya yung aking nakakasama. Sabi ko sa aking kaibigan, Brad, dahil nandun kami sa beer house, napaway kami. Sabi ko dun sa aking mga kaibigan, Brad, pagka tumumba ka dyan, tutumba akong kasama mo. Kasi talagang gano'n kami. Pagka ikaw nasaktan, masasaktan din ako. Kung mamamatay ka, mamamatay din ako. Sabi kong gano'n, mga katagang.
Yun yung mga kayamanan na nakapagpahirap sa aking kalooban. But praise God. Ito pa isang senaryo. Dahil marami akong kaibigan doon sa aming tinutuluyan sa may Malibay, Pasay City. Eh may mga lamesa yon. Eh puro ko sila mga kaibigan. At doon sa lamesang yun, pang lasing. Nakakalasing. Eh ang dami nun. Kaibigan, one for the road. Eh may isa pa, mga pangalawang lamesa. Sabi na isang kaibigan ko pa, dahil mayaman ako sa kaibigan, kaibigan, two for the road. Dalawa na. Meron pa akong isang kaibigan, dahil mayaman ako, pangatlo. Sabi ng pangatlo, kaibigan, one for the road. Pangatlo, pangapat, one for the road. Sumunod na yun, where is the road? Hindi ko na alam. Amen. Where is the road? Eh, mayaman ako sa kaibigan eh. Ayaw kong iwan yung kaibigan ko. Magiging masaya ako. Pagkasama ko yung kaibigan ko. Pero ikapapahama ko pala mga kapatid. Ito yung sinabi ng Panginoong Hesus. I say to you that is hard for a rich man to enter. Even our materials. Amen. Even our gadgets. Buti pa yung gadgets, pero pagdating sa Panginoon Diyos, iniiwan po. Amen, no? Praise God. Nasa na po tayo? Sa verse 5. Ito po, maganda po mga kapatid. Andiyan pa po kayo? Okay, praise God. Tingnan ko lang po yung oras. May oras pa ako, meron pa. Okay, malapit na po. Tatlo na lang po. Sabi dito sa verse 5, as a number 5, humble and humility like a camel. Amen. Sabi sa Proverbs, when pride comes, then comes disgrace. But with humble is wisdom. Totoo po yan mga kapatid. Diba? Where's the road? Kaya ko pa. Naglag sa tulay, sa ilog. Wala na, puro marumi ang damit, puno ng putik. No? When pride comes, then comes disgrace. But with humble is wisdom. Pag tayo nagpakumbaba sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Hesus, we will enter. Amen. We will receive eternal life. Mga kapatid. So, nakalima na tayo. Amen. At gusto kong ipakita sa inyo, like a camel. Gusto kong makita, ano ba yung sinisimbolo ng camel? Napakataas niyan. Tawag yan. Kung ang camel ay napakataas, gusto kong ipakita sa inyo, mga kapatid. 30 seconds lang ang video ng camel. Kung paano hinahintulad, hinalimbawa ng Panginoong Hesus ang isang camel. Amen. Are you ready? At ito po yung napakalaga. Kasi sabi niya, mabuti pa yung camel na makapasok sa butas ng kanayo. Kaysa mayamang maraming kaibigan, maraming materials. Exit muna ako mga kapatid. Napakalaga kong ipakita ito. Magsishare uli ako ng screen. Amen. Ito po. Glory to God.
Nakita niyo yung camel. Di mo ba? Camel yan. Anong mas mataas? Ang tao, yung may hawak mo yung camel. Tingnan ninyo yung aksyon ng camel. Siya ay nakaluhod. Amen. Nakaluhod. Tingnan natin yung ano. Ipinakikita niya kung paano niya sakyan ang camel. Kaya sabi pala ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesus, buti pa ang camel makapapasok sa butas ng karayom. Amen. Nakita natin na sa kanyang pagluhod, no? Para masakyan ng tao, siya ay lumuluhod para masakyan. Ulit pagbababa ang tao sa kanya. Okay, no? Tingnan po natin ulit. Napakalagang makita natin sa una at sa huli, kailangan magpakumbaba tayo sa Panginoong Diyos. Amen. Kita ninyo? Oh, ayan. Napakababa na ng camel. Ayan na yung tao. Amen. Glory to God. Palakpak po sa Panginoon Diyos. Hallelujah. Natin kung bakit binanggit ng Panginoon Diyos. Mabuti pa ang kamelyo makapasok. Kasi ang kamelyo, sa kabila ng kanyang mataas na katatayuan, siya ay lumuhod, nagpakumbaba sa Panginoon Diyos. Okay po, so balik ulit tayo doon sa screen. Sana tayo doon sa humility. Amen. Glory to God. Nasa ano na po ako ulit? Amen. Yan. Nasa screen po ulit, mga kapatid. Thumbs up lang po doon sa ating verse. Humble and humility like a camel. Buti pa ang camel, nagpapakambaba, lumuluhod, ay yung kanyang mga nilikha na kawangis ng Diyos. Amen. Kawangis ng Diyos. Buti pa ang camel, lumuluhod, ay yung kawangis ng Panginoon Diyos. Lipat lalo pa. Amen. Na tayo po ay lumuhod sa Panginoon Diyos. Magpakumbaba. For what? To receive, to experience the eternal life. Amen. The promise of God. So, napakagandang malaman natin kapag tayo nagmamataas kay Hiyan. Amen. Kapag itinataas natin ang ating sarili, ang ating tinatangkilik, kay Hiyan ang susunod. Pero kapag tayo nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, karunungan ang siyang kapalit. Amen. Sa 6, mga kapatid, lapit na. But with God, all things are possible. Amen. In Mark chapter 10, verse 27, but Jesus looked unto them and said, with men is impossible, but not with God. Not. Amen. But not with God, for with God, all things are possible. Amen. Lord, ay makasalanan ako. Pwede pa ba ako? Yes. Kapag po tayo ay nagpaalaw, hinalaw natin ng Panginoon Diyos na baguhin ang ating buhay for Him, for with God, nothing is impossible.
Lord, kahit sobra na akong masama, yes, kaya tayong baguhin ng Panginoon Diyos. Lord, mahirap ang sitwasyon ko. Lord, may karamdaman ako. Pwede pa ba, Lord? Yes, pwede. 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 Pwede sa Panginoon Diyos. Because for Him, for with God, nothing is impossible. Kaya nga po rito, amen, kalooban ni Lord, at si Lord ang pinagmamayabang ko, si Lord ang pinagmamalagi ko. Dahil ako, ay hindi man talaga karapat-dapat na magmensahe ng naalalaman ninyo yung aking napagdaanan, pero for the glory of God, because for Him, nothing is impossible. So glory to God, to inherit, to receive the eternal life. Amen. Sumunod po, last but not the least. Amen. Are you ready? Okay, ito na napaka magandang usapin. Everyone who has left his house or brothers or sister or father or mother or wife or children or lands, yan, kasama yung lupain, for my name's sake. Sabi po ng Biblia. Luke chapter 9 verse 62. Jesus said to him, no one who puts his hand to the plow and looks back is for the kingdom of God. Amen. Hindi pala karapat-dapat ng tao ay lumilingon-lingon. Amen. Na sumunod po sa Panginoon Diyos. Nakita na ba kayo nag-aararo na palingon-lingon? Amen. Nakapokus yan, mga kapatid. Para maganda yung dadaan. Amen. Praise God. At sabi doon, no one who puts his hand to the plow and look back is for the kingdom of God. Meron po akong experience when I was in Saudi Arabia. Hindi masunod-sunod, hindi mapangyari ang gusto ng magulang sapagkat pagka iiyak yung bata, hindi na sila tumutuloy sa pagtitipon. Sa ngayon. Sige, sa susunod na lang, umiyak yung aking anak. At pagka umiyak yung grabe. Amen. Pero babalikan niya naman mamaya pagkatapos. Amen, no? Ibig sabihin, nakita natin dito na yung ating puso po, ang ating pagsunod, para kamtan, para tanggapin ang assurance, amen, ng eternal life. Don't look back. Huwag tayong palingon-lingon. Amen. Even sa ating tinatangkilik, sa ating kabuhayan, sa ating trabaho, not only in our brothers and sisters, not only in our sa ating mga tinatangkilik o kinabubuhay. May trabaho pa ako eh. Yung, ibig kong sabihin, no, na hindi pa man pinag-overtime, pilit natin, baka pwede ilista mo ko sa overtime. Yung bang pinipilit na yung kanyang sarili ay ipagawa makasama sa overtime. But praise God, clear na mensahe ng Panginoon Diyos. 7 ways or 7 steps. Amen. His land assurance to have an everlasting life. Amen. Through Christ our Lord and Savior. So, yun na lamang po mga kapatid.
But praise God, tayo po ay napagpala po. Medyo nag-overtime akong konti. Pasensya na po ninyo. Ngayon lang naman to, sa susunod, sa ulitin po ulit. Amen. So, glory to God. At I believe na nampalataya po tayo. So, grab na po natin itong pribilehiyong ito. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik. Baka sa susunod is too late na. Amen. So, maganda pong isama na natin, no, yung ating mga mahal sa buhay. Damay-damay na mga kapatid sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, so glory to God. Kapag palang umaga po, ay hapon na po sa ating lahat. At I believe na lahat po ay napagpala. At tayo po ngayon ay mananalangin. We will claim na samahan tayo ng Panginoon Diyos. Amen. Na makasunod only sa ating kapwa, but much better, makasunod tayo sa kalooban po ng Panginoon Diyos. To have, to receive, to experience, after this life po dito sa mundong ito, we will inherit, we will receive everlasting life with God. Amen. The Creator. So, glory to God. Let us pray. Let us bow our head. Hallelujah. At tayo po ay sama-samang mananalangin. Ikiklaim na po natin sa hapon ito ang biyaya ng Panginoon Diyos. Purihin ka dakilangin, O Diyos na mabuti at makapangyarihan, mahabagin na may lalang ng langit at ng lupa, na siyang lumikha ng lahat ng bagay, na siyang lumikha maging sa amin, sa buhay po, maging ang aming mga tinatangkilik, maging aming mga naahawakan, Panginoon, maging ang aming trabaho, Panginoon, na natatanggap, Lord. Higit sa lahat, Panginoon, ay higit kaming mapalad kapag, Lord, natanggap po namin, O God, ang buhay na walang hanggan sa piling po ninyo, O God. Salamat po, Lord. I believe, O God, na ang mga salitang ito ay hindi babalik sa iyo, O God, walang kabuluhan, O God. Babalik ito sa iyo, O God, na nagumapaw, O God, ang kagalakan, Panginoon Diyos, hindi lamang, O God, ng mga tumanggap, Panginoon Diyos, ng iyong mga salita. Even, Lord, nagagalak ka, Panginoon, even ng 1,000 angels, Panginoon, at libo-libong anghel, kapag may isang kaluluwa na numbalik sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, pagyamanin mo sa aming puso, sa aming buhay, sa aming isip. O God, ang mga salita mo na aming natanggap, Panginoon, hindi lamang po kami, kundi ang aming mga mahal sa buhay na isi-share po namin ito sa aming mga kaibigan, Panginoon. Salamat po, O God, at sa gabing ito, at sa hapong ito, tanghaling ito, Panginoon, ay tunay, Panginoon, at pinagpala mo na po, Lord, ang araw na ito. Salamat po, ito pang aming dalangin sa mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa gabay, patnubay ng banal na Espiritu Santo, ang lahat na tumanggap ng biyaya ng Panginoon Diyos na buhay na walang hanggan ay magsabi po ng Amen, Amen, and Amen. 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 Amen.